naman talagang kinontrata si Inday Sara. Yun ay kwento niya lang yun. Parang panakot niya doon sa mga gustong pumatay sa kanya para umatras sila. Nakausap na umano ng National Bureau of Investigation na ilang pamilya ng mga natukoy na persons of interest na makatutulong at makapagtuturo daw sa kinontratang assassin o hitman ni VP Sara para sa planong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alamin natin yung buong detalye at yung isa sa ulat ni Sheena Torno. Isiniwalat ni NBI Director Matibag na iniimbestigahan na nila ang posibilidad na nanggaling sa Vice President Security Group o Davao Death Squad ang hitman ni VP Sara Duterte. The National Bureau of Investigation. Muling sumalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumentro ang interjection o pagtatanong ng mga setter judge kay Matibag. So sa pinakauna yung mga persons of interest sa investigasyon. Natanong ni setter judge Joel Villanueva si Matibag kung natumbok na ba ang mga ito. Ayon kay Matibag, napaliit na ng NBI ang listahan ng mga POI na may kaugnayan sa sinasabing banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. When you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual? Tinutumbok na po nito na nandun na po kayo dun sa sino ang kinontrata. Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Tinanong naman ni Senator Erwin Tulfo si Matibag kung ano-ano ang posibleng koneksyon o relasyon ng mga persons of interest kay VP Sara. Maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Alam naman natin na siya Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. Sa kabila naman nito ay bigo pa ring pangalanan ni Matibag ang pagkakilanlan ng sinasabing POI. Pero inusisa pa ng husto ni Senate President Win Gatchalian ang kredibilidad ng sinasabing 20 persons of interest ni Matibag. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. Sinabi pa ni Gatchalian na kung human intelligence lamang ang batayan ng impormasyong nakalap ng NBI, posibleng wala ring kalabasan ng investigasyon. Tugon naman dyan ni Matibag. That is a possibility pero gaya nga ng sabi ko because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. Kumpiyansa umano si Matibag na lalabas at magkakaroon ng resulta sa investigasyon sa nauna nitong timeline na 3 hanggang 6 na buwan. Samantala, kwenisyon naman ni Senator Judge Ping Lacson si Matibag kung bakit hindi kinasuhan ng NBI si Davao City Mayor Baste Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Ito'y matapos iugnay ni Matibag ang pahayag ni Mayor Baste sa naunang umunoy pagbabanta ng kanyang nakatatandang kapatid na si VP Sara. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-i-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case.
Tapos na ang Article 4 o ang umunay pagbabanta ni VP Sara sa ilang matataas na opisyal. Kabilang na nga si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito ay pinag-utos si Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pag-i-issue ng sabina para sa dalawang dating Land Bank Branch Manager na tetestigo sa July 29 o sa araw ng Miyerkules. Silang unang testigo ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 o ang confidential funds si VP Sara sa Office of the Vice President at Department of Education kung saan siya ang namuno noon bilang kalihim. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, nabanggit nga kahapon sa impeachment trial, ito nga mga persons of interest na tinutukoy ni NBI Director Melvin Matibag. Ano pong masasabi nyo doon, Attorney Sal, na narrow down na daw into 20 at ito'y umano'y galing sa VPSG at sa yung tinatawag na Davao Death Squad? Nawala kayo. Wala kayo sa air eh. Narinig Yes, niyo ba ako? Yes, Attorney Oh, Sal. Eto. Okay na po. Naririnig na po ba kami? Kasi walang credibility dyan eh. Mapapansin nyo, yung mga tanong sa kanya, anong basis mo, anong ganito, evasive lahat ang mga sagot niya. Ang katotohanan nyo dyan, number one, wala naman talagang kinontrata si Inday Sara. Yun ay kwento niya lang yun. Parang panakot niya doon sa mga gustong pumatay sa kanya para umatras sila. Kaya na sinabi ko sa inyo, yung mga pahayag niya, maliban sa nagsusumbong siya sa bayan na merong mga gustong pumatay sa kanya at ini-identify niya na kung sino mga pinag-iinala niya. Humihingi siya ng saklolo na kung mangyari ang pagpatay sa kanya, iganti siya. Bigyan siya ng katarungan. And at the same time, yun na nga, kasi hindi ba, pag tayo'y tinatakot, papatayin kita. O, ang sagot natin doon, pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Ano sabi? Yun ang depensa mo sa sarili mo para hindi niya ituloy. Unang-una, yung dalawang testigo, tinanong na sila, o hindi ba pinutungan ni Senadora Ontiveros? Hindi niya naman napirmahan. May kinontrata. Umamin sila, wala. Itong si Matibag. Sinabi lang hindi pa, pero ongoing daw, kaya ni-imbestigahan nila. At tagal ng investigasyon na yan, unang-una. Hindi man tapos na nga yung investigasyon nyo. Pinahil niya na yung ang kaso eh. Nagdemanda na nga kayo eh. Di ba? So ano pang iniimbestiga nyo? Isa rin, hindi mo na kayo nag-demanda. Kung sa tingin nyo, meron nga talagang katotohanan yung mga pinayag na nagkontrato sila na silang assassin. Katunayan, talagang lang. Kaya talagang wala silang makukuha. Ngayon, anong pinaplano nila? Sa tingin ko, ang ginagawa nila ngayon, inihahanda tayo sa gagawin nilang publication. Lilikha sila ng tao na di umanong nakausap na kinontrata. Madali lang naman ang gawin yun. Paano? Bayaran mo kung isang tao. O kaya takutin mo. O i-intimidate mo. O kaya bubugin mo. Lahat ng klaseng yan, pwedeng gawin. Kaya yung sinasabi niyang open, Sus Maria Joseph, pinatatagal niya, pero tinatanong siya ni Senator Garcia, ano timeline mo? 3 to 6 months daw, Sus Maria Joseph. 1 year and 6 months nga nakaraan eh. Wala kayong nagawa eh. Kaya ninyo hindi matukoy yan kasi wala naman talagang krimen eh. Wala naman talagang kinontrata. Alam nyo yan. Talagang gusto nyo lang tanggalin si Inday Sara sa Panguluhan at gusto nyo i-disqualify. Yan ang katotohanan dyan. That's the long and short of it. Ayan.
dahil may personal knowledge ang isang senator judge sa issue ng pagkakasapak ng dating mayor at ngayon Vice President Sara Duterte bilang ebidensya. Ito nga nangyari noong 2011 at ginamit na nga na insidente bilang ebidensya laban sa bise sa nagpapatuloy na impeachment trial. Alamin natin yung buong detalye sa report ni MJ Mondejar. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. May personal knowledge si Senator Judge Bongo sa insidenteng kinasapuntahan ni Vice President Sara Duterte at ng isang court sheriff. Nasa pa kasi ng dating Davao City Mayor si Sheriff Abby Andres noong July 2011. Sa gitna yan ng tensyon sa demolisyon ng mga kabahayan sa Agdao, Davao City. Ginamit ang video ng insidente sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara para raw establish ang umano'y pattern ng karahasan ng opisyal. Pero ayon kay Senator Judge Go, mahalagang tinaan ang konteksto ng nangyari. Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Tinanong naman ni Go kung alam ba ng NBI ang buong konteksto ng insidente, lalo na't pinagbatayan ito sa Article 4 o grave threats ng impeachment case. Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Ayon naman sa netizen na si Elsa, totoo raw ang mga binanggit ng senador. Anya, alam ng mga Dabawenyo ang buong kwento. Iginit naman ni Concepa na umunoy may power tripping sa panig ng sheriff. Kung si Brian naman ang tatanungin, hindi raw alam ng karamihan ang totoong nangyari sa insidente. Para naman sa netizen na si Azrael, malaki raw ang naitulong ng VP sa kanilang mga nabahaan noong panahong iyon. Batid raw nila na bilang Davao City Mayor, ayaw daw noon ni VP Sara na magkasakita ng mga pulis at ang mga subject ng demolisyon. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Kung matatandaan, bago magsimula ang impeachment trial ay narawagan ng prosecution panel na dumalo sa impeachment trial itong si former court sheriff Abby Andres. Pero tutol siya sa nasabing panawagan at sinabi na huwag raw siyang idamay sa mga usaping politika. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Do you have any comment po sa pahayag ni Senator Bongo? Ilang beses na nating ikwento yung kinikwento ni
Bongo. Senador Bongo. Tama yung sinasabi. Ang punto niya, kay Matibag, witness. Kasi ginawa mo pruweba yung sa sinasabi ninyong may pattern ng violence na may character itong maging marahas. Ang pinupunto ni Senator Bongo, hindi mo nyo pa pwedeng gamitin yan. Kasi yung incidente nyo, dapat sinuli nyo muna kung bakit naging ganun ang aksyon. Ngayon, hindi. Ano ba sitwasyon nun? Ang sitwasyon nun, nagkaroon ng class flood. Maraming namatay. Siyempre, apektado yung lahat ng lugar kung saan nagkaroon ng flood. Kasama na doon yung mga informal settlers na tinatawag ng squatters. So, nagkaroon ng kaso. Pinaalis sila. Pumayag naman ng korte kasi hindi kanila yun. Itong si Inday Sara, dahil busy siya sa kanyang pagbibigay ng ayuda doon sa mga sinalanta, tinawagan niya si Sheriff. Sabi niya, huwag mo muna ituloy yung demolition kasi meron pa akong ginagawa rito. Pag-usapan natin, natin ang pagkakataon yung mga yan, makalimutan. Bigyan mo ka ng 2 oras. Madalit sabi, hindi ho sumunod yung sheriff. At that precise time, yung sheriff po ang pinaka-makapangyarihan doon. Kung anong iutos niya, gagawin ng mga pulis na kasama niya kasi may court order sila. Ang problema ganito, dagdag ko pa doon sa sinabi ni Senador Bongo, yun ang order to demolish, demolition order. Yun ay subject to reconsideration. Hindi pa ho pinal yun, pwede pa mag-file ng motion to reconsider the ruling. At pag nag-file ka, and at the time, kung alam ko meron, hindi mo dapat na ituloy ang demolition. So nung dumating si Inday Sara, dahil hindi siya sinunod, nag-uumpisa na yung batuhan. Sa kumbaga, nagsisimula na ang bulog, ang panasan. Kaya kinakailangan ipakita niya kung sino ang may kapangyarihan sa panahon na yun. Hindi yung sheriff o hindi ang alkalde ng bayan na yun. Kaya sinapok niya para makita ng lahat, excuse me akong mayor dito tumahimik kayo. Itong si Matibag, gusto niya pakita na marahas. Violent. Oy, Mr. Matibag, tandaan mo parang nakalimutan mo yung pinag-aralan mo sa batas din ka pa naman na natawag. Yung violence in itself is not unlawful. Kasi under the law, you can use legitimate lawful violence against somebody that will inflict violence on you. Yan ang tinatawag na self-defense. Pag sinasaktan ka, pinapatay ka, pwede mong unahan. Gagawa ka rin, gagamit ka rin ng violence. Kaya mali yung kanyang, mali yung pinupunto ng Matibag. Dahil ang pattern ng violence na, una yung pagmumura. Hindi, yung pagmumura, napakita raw doon na marami itong aling ito. Kaya pinakita niya yung pagsuntok. Mali nga unang-una. Gaya na sinabi ko nung ilang araw na, yung pattern ng violence, kailangan marami yon. Maraming insidente na nagpakita ka ng marahas kang tao. Isa lang ang pinakita nyo So, parang nagkaroon ng pattern. Hindi pattern. Yun.